Kaugnay ng lindol sa Surigao, makakausap naman natin si Romina Marasigan, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Si Bernadette Reyes po ito ng QRT. Magandang hapon sa iyo, Bernadette, at magandang hapon sa ating mga kapuso. Opo, ma'am, sisimulan ko po, kumusta na po ang relief operations ngayon sa Surigao? Sapat po ba yung mga relief goods na naroroon ngayon? Nako, Bernadette, ang kahalagahan nitong nakapag-preposition tayo, tapos agara nakapagpadala pa tayo ng karagdagang ayuda, ay sapat ang ating pagkain para sa ating mga kababayan, at meron din na rin tayo na karagdagang pa na inuming tubig na naibigay na rin sa kanila. At bukod doon, yung sa supply ng kuryente at supply ng tubig ay maayos na, bukod lang sa dalawang munisipyo. Ito yung munisipyo ng Mainit at San Francisco ng Surigao del Norte. Kaya naging maayos naman at tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng ayuda sa ating mga kababayan. Opo, Ma'am Mina, ito po bang nabanggit ninyo na mga lugar na hindi pa ngayon na may problema pa? Ito po ba mga lugar na to ay mga isolated po ba at hirap abutin ng relief operations ninyo? Hindi naman, hindi sila isolated. Itong mga dalawang nabanggit natin na munisipyo, ito yung meron pang problema sa supply ng tubig dahil na mga nasira na mga water pipes. Ongoing naman ang repair nila ngayon at para matulungan sila para sa supply ng tubig, ang ating Department of Health ay nakikipagtulungan sa local Bureau of Fire Protection para sa distribution ng tubig sa mga naturang lugar. Opo, pero meron po ba mga lugar diyan na hanggang ngayon hindi pa rin naaabot ng tulong? Wala naman tayo na itala ng komunidad na isolated, kaya naabot naman ng ating mga komunidad ang mga tulong mula sa ating lokal at sa ating national government. Ma'am, is it safe to say na wala pong mga tulay o mga kalsada na hindi madaanan sa mga oras na ito? Wala tayo naman na may total blockage ng mga daanan. Bagamat meron tayo na itala ng mga 5 road sections at ilang bridges na may partial damage, may mga lanes naman dito na passable, kaya hindi naman na nagkaroon ng antala na matagal para dito sa pagbibigay natin ng ayuda sa ating mga kababayan. Opo, ma'am, yung mga tala nyo naman po, nadagdagan po ba ang number ng death toll tsaka mga injured? Doon sa naitala natin ng huli, meron pa rin tayo reported na 8, 4 dito ang kinumpirma na ng DILG, at yung sa atin sa injured, nananatili ito sa 202. Meron po bang nawawala sa mga oras na ito? Wala naman tayong reported missing, kahit na nung kasagsagan pa ng mga aftershocks din, wala naman tayo naitala na missing dun sa mga naapektuhan ng lindol. Opo. Ma'am Mina, nakikita natin ngayon yung pinsalang idinulot sa Surigao City, pero meron pa po ba mga kalapit na lugar na maaaring naapektuhan din itong paglindol? Ay, dyan sa mga kalapit na lugar nito, yung sa mga munisipyo gaya nitong Mainit, Quezon, Taganaan, Malimono at itong San Francisco, ay ilan doon sa mga nakaranas din na malakas na pagyanig. Bagamat hindi naman singlaki ng damyo sa Surigao City dahil wala namang mga malalaking establishmento sa mga naturang lugar. Ma'am, ngayon wala na po bang kinakailangan na mga maitulong ang ating mga nanonood? Baka meron pang kailangan na mga goods na pwedeng maipadala sa Surigao City? Bagamat sapat naman so far itong mga tulong na ibibigay ng ating social welfare and development, hindi naman natin sinasarado ang ating pintuan para sa ating mga kababayan na nais magbigay ng tulong. Sa kasalukuyan, itong mga kababayan natin kailangan ng mga shelter materials na para makatulong sa pagrepaso ng kanilang mga bahay. Alright, maraming salamat po sa inyo, Romina Marasigan, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Maraming salamat at magandang hapon.